Ang pagiging mahina ay hindi kailanman basehan kung ano ang kakayahan ng isang tao. Hindi natin alam kung ano ang kanilang kayang gawin. Magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig. Itago nyo na lang po ako sa pangalang Bekang. Kagaya ng iba, may isa rin akong karanasan na hindi ko makakalimutan sa aking buhay. Isa ito sa naging rason kung bakit marami akong natutunan sa buhay at hanggang ngayon ay pinakaiingatan ko ito. Taong 1980 sa isang baryo ng Misamis Oriental. Doon ako nakatira kasama ang aking madrasta na siyang pangalawang asawa ni Tatay Ingo. Wala siyang ibang ginawa sa akin kundi tratuhin akong katulong sa aming mismong bahay. Halos ako na ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Sa edad na 11 taon, hindi ko alam kung bakit ganoon siya. Simula noong lumipat siya sa amin. Hindi naman ako pinaniniwalaan ni tatay. Sa tuwing nagsusumbong ako sa kanya. Kaya kahit anong gawin ko, kinakampihan niya palagi si Nanay Dalia. Hindi ko masukat kung hanggang kailan ako magtitiis at kakayanin ang lahat ng pangaalipusta niya sa akin. Basta ang alam ko, ginawa ko na ng lahat ng mga inuutos niya para hindi niya ako saktan. Sa tuwing aalis si tatay para pumunta sa bayan upang magtrabaho, ay siya namang pagbabago ng pakikitungo sa akin ni Nanay Dalia. Pero kapag nasa bahay naman si Itay, ay napakabait niya sa akin at inaalagaan niya ako ng maigi. Kaya hindi ako pinaniniwalaan ni tatay. Sa tuwing sasabihin ko sa kanya na sinasaktan ako ni nanay kung wala siya sa bahay, mas lalo lamang nagagalit sa akin si tatay. At palihim naman akong pinagtatawanan ni Nanay Dalia. Halos ako ang gumagawa ng mga gawaing bahay. At si Nanay Dalia ay panay lang ang pakikipagkwentuhan niya sa mga kapitbahay namin. Minsan din ay naglilinis siya ng kanyang mga kuko at nagpapaganda. Palibhasa kasi medyo bata pa siya, kaya ganun na lang ang kanyang ginagawa sa buhay. Huminga na lamang ako ng malalim noon habang nagwawalis sa aming bakuran. Nakita ko ng umagang yun si Nanay Dalia na nakikipagkwentuhan sa aming kapitbahay na si Aling Mara. Maya-maya ay tumawa sila habang nakatingin sa akin. Malapit na rin akong matapos noon, kaya makakawala na rin ako mula sa mga panlalait sa akin ni Nanay Dalia. Nang matapos ako, ay mabilis akong pumasok ng bahay at kinuha ang aking bayong. Nagbihis ako bago pumasok sa eskwelahan. 1 oras na akong huli sa klase. Natapos ko na rin ang gawaing bahay, kaya alam ko nun na wala nang masasabi sa akin si Nanay Dalia. Nakita niya akong umalis ng bahay. Nasa labas na ako noon nang habulin niya ako. Pero agad akong tumakbo ng mabilis para hindi na niya ako mapigilan pa. Sigurado ako na kapag naabutan niya ako ay hindi na ako makakapasok sa paaralan. Rinig na rinig ko ang tawag niya sa akin at ang pagsigaw sa aking pangalan noong nasa malayo na ako. Tinanaw ko na lamang siya sa aming bahay habang nakabusangot ang kanyang mukha. Galit na isinisigaw ang pangalan ko. Umiling na lamang ako noon at hindi siya pinansin. Nagpatuloy ako sa paglalakad hanggang sa makaabot ako sa paaralan. Noong nakarating na ako sa paaralan, ay nakita ko si Ma'am Salazar na kasalukuyan ang nagtuturo. Napatigil siya noon nang makita niya ako sa labas na sumisilip. Binitawan niya ang hawak na libro at pinapasok ako sa loob.
Nakatikim pa ako ng sermon mula sa kanya. Saka piningot sa aking tenga. Pinagtawa na naman ako ng aking mga kaklase. Yukong-yuko ako nang pumasok sa loob ng silid-aralan. Paupo na sana ako noon nang biglang hilahin ng kaklase kong si Elias ang aking upuan. Dahilan para bumagsak ang puwet ko sa sementadong sahig. Malakas na tumawa ang mga kaklase ko. Ang ilan pa sa kanila ay sinabihan akong lampa. At huling pumupunta ng paaralan. Sinabihan pa nila ako na ang rungis ko daw at ang baho. Hindi ko na lamang sila pinansin noon at tumayo na lamang para muling maupo. Hindi naman sila pinagalitan ni Ma'am Salazar dahil maging siya ay naiinis sa akin. Hindi ko talaga alam kung bakit ganoon na lamang ang pagkagalit niya sa akin at ng lahat ng mga kaklase ko. Ang iba naman kasing guro namin ay mabait naman at maayos ang pakikitungo nila sa akin. Si Ma'am Salazar lang talaga ang hindi. Hindi naman yun problema sa akin. Ang inaalala ko lang ay kung ano nga ba talaga ang dahilan. Noong matapos ang klase namin kay Ma'am Salazar, pinatawag niya ako sa kanyang mesa. Hinintay niya munang makalabas ang ibang estudyante at kinausap niya ako. Tinanong niya kung bakit ako palagi huling pumapasok ng paaralan. Sinagot ko naman siya noon na kinakailangan ko muna magtrabaho at mag-asikaso sa bahay bago ako pumasok sa paaralan dahil ayaw kong mabugbog ako ng aking ina. Matapos kong sabihin sa kanya ang lahat, ay hindi siya naniwala sa akin. Sa halip, pinagsabihan niya ako. Wala siyang pakialam sa pinagdadaanan ko. Personal daw iyon na buhay. Isa pa raw, kahit na marami daw kong ginagawa sa bahay, kinakailangan ko pa rin daw pumasok ng maaga sa eskwelahan at hindi raw ako dapat nahuhuli. Subukan ko raw sumikap sa maagang pagpasok ng paaralan. Kung hindi raw, baka ipapatawag na ako sa prinsipal kasama ang mga magulang ko. Tumango na lamang ako noon kay Ma'am Salazar. Hindi na ako sa kanya kumontra sapagkat alam ko na magagalit siya kapag magsasalita pa ako. Isa pa, ay palagi siyang galit sa akin at ayaw ko nang madagdagan pa iyon. Pagkatapos ng aming pag-uusap, ay pinalalabas na rin niya ako ng kanyang silid. Ako naman ay tumungo sa likod ng paaralan upang doon magpalipas ng oras. Wala kasi akong baon, kaya nagtatago ako sa likod para hindi ako makita ng mga kaklase ko. Ayaw kong makita nila akong walang kinakain. Natatakot ako. Napagtawanan na naman nila ako at kutsain. Huminga ako ng malalim. Saka pinilit kong punuin ang tiyan ko na kumakalam dahil sa gutom. Panay lang ang inom ko ng tubig. Hanggang sa bumalik na ako sa silid para sa susunod na klase. Nang uwian na ng hapon, ay dumaan ako sa likod ng paaralan para madali lang ang daan pa uwi sa amin. Subalit natigilan ako nang makita ko ang kaklase kong si Elias. Kasama niya ang kanyang 3 kaibigan na laging bumubuntot sa kanya kung saan man siya magpunta. Akma ko na sana silang lalagpasan nang bigla niyang harangan ng daraanan ko. Napatingin ako sa kanya at tawang-tawa siyang nakatingin sa akin. Sumunod namang tumawa ang kanyang mga kasama. Napahigpit ang pagkakakapit ng 2 kamay ko sa aking damit habang sinusubukan kong pakalmahin ang aking sarili. Ayaw kong makagawa ng gulo at lumaban sa kanila. Dahil baka isipin ng mga guro ko ay kay babae kong tao ay ang hilig-hilig kong makipag-away. At natatakot din ako na makarating kay tatay at mabugbog na naman niya ako. Oy, Bekang, ano akala mo sa sarili mo?
espesyal para papasukin ka ni ma'am kanina? Kahit nahuli ka ng pumasok? Huwag kang maging espesyal ha. Isa ka lang dukha. Nibaon nga, wala ka? Sabi niya, sabay tawa ng malakas na siyang ikinalunok ko. Pilit kong pinapakalma ang aking sarili sa binitawan niyang salita. Ilang beses akong bumuga ng hangin para hindi tumaas ang emosyon sa aking dibdib. Og ngayon, Elias, kailangan ko pang umuwi ng bahay. Kung kayo, walang ginagawa sa buhay. Ako, marami. Akma na sana akong aalis at lalagpasan sila nang bigla akong itulak ni Elias. Napaupo ako sa lupa at ramdam ko ang pag-init ng aking dalawang kamay na nakatukod sa lupa at ng aking puwet. Tiningnan ko ang aking kamay at may ilang mga maliliit na bato roong nakabaon sa aking mga palad. Mabilis kong kinuha ang lahat ng iyon, saka tumayo. Pinagpagan ko ang aking likuran at hinarap sila Elias. Hindi ko sila pinansin at hindi ako nagsalita. Pinilit kong dumaan sa kabila. Subalit muli na naman akong itinulak ni Elias. Paulit-ulit niya akong tinulak hanggang sa dumugo ang mga kamay ko dahil sa maliliit na batong bumuon sa palad ng aking kamay. Nagmistulang tumulo ang mga luha ko. Niyakap ko ang aking dalawang tuhod at nanginginig ang buong katawan. Nilapitan ako ni Elias at ng kanyang tatlong kasama. Saka sunod-sunod na pinagsusuntok at pinagsisipa. Tahimik akong umiiyak habang hinayaan silang bugbugin ako. Malaya akong tinanggap ang kanilang masasakit na sipa at suntok sa mura kong katawan. Pinoprotektahan ko lamang na ng aking ulo at ang aking tiyan dahil ayokong malasog iyon dahil sa kanilang pinagagagawa. Napakasakit na sa mura kong edad ay ganitong klase ng pagtrato ang nararanasan ko sa aking mga kaklase. Naging manhid na rin ang katawan ko sa lahat. Subalit ang sakit ay hindi kailanman mabubura sa aking puso at maging sa aking isipan. Kayang tanggapin ng katawan ko ang kahit anumang bugbog. Ngunit ang hindi ko matanggap ay ang pakikitungo nila sa akin. Ibinuhos ko ang aking luha at sumigaw ako ng malakas noong iwan na nila ako na nakabaluktot sa lupa. Maraming dumaan sa mga estudyanteng tulad ko at rinig na rinig ko ang kanilang bulungan. Nakakaawa raw ako at ang iba naman ay nagtatanong kung ano ang nangyari sa akin. Pero kahit na alam na nila kung ano ang nangyari, mas pinili nilang magbulag-bulagan. Dinaanan lang nila ako at kahit isa sa kanila, hindi ako nilapitan para tulungan. Noong nabawi ko na ang aking lakas at napakalma ang aking sarili, tumayo na ako at inayos ang aking sarili. Pinulot ko ang aking bayong kung saan nagkalat ang aking mga kagamitan na nakapaloob doon. Hindi ko na naman napigilan ang pagtulo ng aking luha. Nilinisan ko ang aking sarili bago ako umuwi at ayokong mahalata ni tatay na may nangyari sa akin sa paaralan. Huminto muna ako sa aming bakuran ng ilang minuto bago ako pumasok. Rinig na rinig ko ang malakas na tawa ni tatay habang kausap niya si Nanay Dahlia. Mukhang masaya silang dalawa habang nag-uusap sa sala at kumakain ng merienda. Biglang kumalam ang aking sikmura nang makita ang pagkain na nasa isang maliit na mesa sa sala. Wala pa nga pala akong kain simula kaninang umaga at tanghalian, kaya ramdam ko ang panghihina ng aking katawan at ang pagsuko ng aking sikmura. Huminga ako ng malalim at pinigilan ang aking sarili na matakam. Huminga ako ng malalim at pinigilan ang aking sarili na matakam sa pagkaing nakahain. Natatakot ako na pagalitan na naman ako ni tatay o ni Nanay Dahlia kapag kukuha sa kanilang merienda sa ibabaw ng mesa.
Kaya noong pumasok ako sa loob ng bahay, ay hindi ako roon tumingin. Diretso akong nagmano kay tatay at maging kay Nanay Dahlia. Tiningnan ako ni tatay at sumalubong ang kanyang dalawang kilay nang makita ang aking kaanyuan. Pero wala siyang sinabi sa akin at pinapapunta na ako sa aking silid para magbihis. Napatingin naman ako kay Nanay Dahlia nang bigla siyang tumayo at hinawakan ako sa aking kamay. Nakangiti pa siya na nakatingin sa akin. Alam ko na kung ano ang ibig sabihin noon at kung bakit niya yun ginagawa. Pinapakita niya kay tatay na ayos kaming dalawa at walang problema sa pagitan namin. Na mahal ako ni Nanay Dahlia kapag nasa loob lang siya ng bahay. Pero kapag wala si tatay, ay mas masahol pa siya sa isang demonyo sa pagtrato sa akin. Ngumiti ako ng pilit noon kay Nanay Dahlia. Saka binawi ko ang aking kamay mula sa kanya. Sinabi ko sa kanya noon na ako na ang magbibihis ng aking sarili dahil kaya ko naman na. Hindi naman siya nagpumilit at hinayaan na ako. Habang papunta sa aking silid, ay rinig ko muli ang tawanan nilang dalawa. Napakayum ang aking mga kamay at napakagat sa aking pang-ibabang labi para pigilan muli ang sariling umiyak. Nang makapasok ako sa aking silid, ay doon ko na iniyak ang lahat. Pakiramdam ko sa mga sandaling iyon, mag-isa na lamang ako at wala akong kasangga kahit na sino. Ngunit napatingin ako sa aking sarili. Naaawa ako sa kalagayan ko. Hindi ko lubos maisip na ganito ang aking magiging kahihinatnan. Naisip ko noon na wala naman akong ginawang masama para maranasan ng ganitong mga pagsubok sa aking buhay. Inisip ko rin na pinili kong maging mabait at tanggapin ang mga masasakit na salita nila, pati na din ang mga bugbog. Bakit? Ano ba ang nagawa kong kasalanan para maranasan ko ang lahat ng to? May mali ba sa akin? Hindi ba ako naging mabait na bata? May kulang ba sa akin? Bakit pakiramdam ko hindi ako mahal ni tatay? Bakit mas kinakampihan niya si Nanay Dahlia kaysa sa akin? Bakit? Kausap ko nun sa aking sarili, sabay hagulhol ng malakas. Kumuyom ang dalawa kong kamay para pigilan ang sarili na makagawa ng ingay. Ayaw ko noon na marinig nila tatay ang pag-iyak ko. At baka kung ano na naman ang gawin niya sa akin. Makalipas ang ilang sandali, nakarinig ako ng sunod-sunod na katok sa pinto. Agad kong pinunasan ang aking pisngi gamit ang aking damit na suot bago tumayo at binuksan ang pinto. Nagulat na lamang ako nang bigla akong itulak ni tatay. Dahilan para mapaupo ako sa sahig. Binundol ng kaba ang aking dibdib nang lumapit sa akin si tatay at sinakal niya ako sa leeg. Nanlilisik ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin. Halos habulin ko ang aking paghinga. Panay ang pagpupumilit ko na makawala mula sa kanya. Subalit mas lalo lang niya akong pinanggigigilan. Tay, parang awa mo na po. Wala naman po akong ginawang masama. Pagsusumamo ko sa kanya na siyang ikinatigil ni tatay. Akala ko noon ay bibitawan niya na ako. Pero hinila niya ako at ibinalya sa aparador na naroon sa aking silid. Napapadaing ako nang tumama ang aking likuran doon. Ramdam ko ang pagdaloy ng kirot at hapdi sa aking buto. Pakiramdam ko noon ay kakapusin na ako ng hininga. Nanlilisik muli ang kanyang mga mata na nakatingin sa akin. Alam ko sa mga sandaling iyon kung ano ang nangyayari. Lalo nang makita ko si Nanay Dahlia na nakasilip sa pinto habang nakangiti siya ng malapad. Tatay, masakit na po.
Parang awa niyo na po sa akin. Sambit ko pa. Hindi ko na rin matitigan ng maayos si tatay. Dahil sa nanalabo kong paningin. Dahil sa luha na sunod-sunod na pumapatak sa aking pisngi. Sininghalan ako ni tatay nang paulit-ulit na hindi na raw ako tumitino at ang tigas daw ng ulo ko. Hindi na raw ako dapat pumasok pa ng paaralan dahil wala rin naman daw iyong naitutulong sa akin. Magpaiwan na lang daw ako sa aming bahay para tumulong kay Nanay Dahlia. Pinilit kong sumagot sa mga sandaling iyon. Pero sunod-sunod na akong sinuntok ni tatay at pinagsisipa. Mas lalo lamang nadagdagan ang pasa sa aking buong katawan mula sa bugbog sa akin kanina ni Elias at ng mga kaibigan niya. Nagmakaawa ako kay tatay habang habol ang hininga. Pero hindi siya naawa sa akin. Hanggang sa mga sandaling iyon, pakiramdam ko mamamatay na ako sa sakit na natamo ko mula sa kanya. Dumugo ang ilong ko hanggang sa humina ang hininga ko at unti-unting nang dilim ang buong paligid. Pakiramdam ko na sa langit na ako ng mga sandaling iyon. Pero hindi. Nagising pa rin ako sa aking silid kung saan ako pinagbubugbog ni tatay kanina. At nandoon pa rin ako nang magising. Pinilit kong tiniis ang sakit sa aking buong katawan at tumayo. Tiningnan ko ang buo kong katawan. Puno iyon ng pasa. Nagkulay ube na nga dahil sa pamamaga. Suminghot ako at pinilit kong wag nang pansinin ang mga natamo kong pasa mula sa mga kaklase ko at kay tatay. Pinilit kong pakalmahin ang sarili ko para magpatuloy muli sa panibagong araw. Hindi ako lumabas ng silid ko ng gabing iyon. Napupuot ang puso ko sa tuwing naririnig ang halakak ni Nanay Dahlia at ng aking ama sa sala. Noon na pagtanto ko na pinipilit ko lang isiksik ang sarili ko sa kanila na hindi naman ako mahal at hindi ako tinuturing na pamilya. Napatingin ako sa kalangitan na puno ng mga bituin. Napangiti ako noon ng mapait. Sa loob ng 11 taon ko noon na naninirahan sa mundo, wala man lamang akong kasiyahan na nadama at pagmamahal mula sa aking ama. Hindi ko alam kung ano ang kasalanang nagawa ko sa kanya. Kung bakit sa akin niya ibinaling ang galit at puot niya. Wala akong ginawa kundi gawin ang lahat para magawa niya akong mahalin. Pero sa kabila ng lahat ay wala pa ring silbi. Pinigilan ko muli ang luhang nagbabadyang pumatak. Ramdam ko rin ang pagkalam ng aking sikmura sa mga sandaling iyon. Pero tiniis ko. Pinakiramdaman ko ang buong paligid. Natatakot ako sa mga masasamang elemento na gumagala sa gabi at sa mga mababangis na aswang sa aming baryo. Pero kung magpapakaduwag ako sa mga sandaling yon, ay mamamatay ako sa gutom. Sinara kong mabuti ang pinto noon. Saka ako tumungo sa bintana. Tiningnan ko muna ang labas bago ako umakyat doon at tumalon pa ibaba. Salamat tatay, pero hindi ko na kaya ang mga pinagagagawa mo sa akin. Alis na ako at magpapakalayo-layo. Sambit ko habang nakatanaw sa aming bahay. Ngumiti ako ng mapait bago ko nilisan ang aming bakuran. Kahit madilim, ay tinaha ko ang kagubatan patungo sa kabilang baryo. Nagtingin-tingin din ako sa mga punong kahoy na nadaanan ko at sa mga puno ng saging. Nagbabaka sakali ako na may makitang makakain. Noong makakita ako ng bunga ng isang saging, ay agad ko itong pinitas. Mabilis kong kinain iyon
para mapunan ang aking gutom. Noong nabusog ako, ay nagpatuloy ako sa paglalakad at nilakbay ang kahabaan ng kagubatan. Nanindig ang mga balahibo ko sa katawan nang makarinig ng mumunting huni sa paligid. Hiling ko noon na sana ay hindi yun masamang nilalang dahil hindi ko alam kung ano ang magagawa ko para makatakas. Hindi ko rin alam kung paano ang mga ito lalabanan. Napatingin ako sa unahan at nakita ko na may isang bahay sa hindi kalayuan. Nakabukas pa ang ilaw sa kanyang bahay. Kaya nasisiguro ko, nagising pa kung sino man ang mga taong nakatira doon. Pinagmasdan ko muna ang paligid. Noong masiguro ko na walang bantay na aso sa labas, ay doon ako naupo sa balkonahin ng kanyang bahay. Mas mabuti na yung may masilungan ako ng gabing iyon. Pinakinggan ko kung may nag-iingay sa loob ng bahay. Pero wala akong marinig na boses. Bukod sa kalampag mula sa loob. Kibit-balikat na lamang ako noon habang pinagmamasdan ang kabuuan ng bahay. Medyo tahimik at napagtanto ko na baka mag-isa lang ang kung sino mang nakatira roon. Humiga ako sa sahig ng balkonahin ng bahay. Doon ko naisipan na matulog muna pansamantala at magpalipas ng oras. Maya-maya ay nakaramdam ako ng antok at hindi ko napigilan ang pagtulog doon. Naramdaman ko na lamang ang malakas na pagyugug sa aking balikat. Unti-unti kong iminulat ang aking mata at nakakasilaw na sikat ng araw ang sumalubong sa akin. Muli kong naramdaman ang tapik sa aking balikat. Napabangon ako nang makita ang isang matandang babae sa aking harapan. Nakakunot ang noo nito na nakatingin sa akin. Hinila niya ako papunta sa loob ng sala at mabilis niyang isinara ang pinto. Kumuha siya ng patalim at itinutok niya yun sa akin. Nanlaki ang mga mata ko at napalunok ng ilang beses. Itinaas ko ang aking dalawang kamay bilang indikasyon na wala akong laban sa kanya. Tinanong niya ako kung sino ako at kung ano ang ginagawa ko sa kanyang bahay. Nanginginig naman akong sumagot noon sa kanya. Ako po si Bekang. Umalis po ako sa bahay namin. Pasensya na po kung dito po ako sa balkonahan ninyo nakatulog kagabi. Pagod na po kasi ako at inaantok. Wala naman po akong binabalak na masama. Binitiwan niya ang hawak na patalim at tiningnan ako mula ulo hanggang paa. Nagulat siya nang makita ang pasa sa aking buong katawan ng mga sandaling iyon. Iniwan niya ako sa sala at tumungo siya sa kusina. Nanatili akong nakaupo sa upuang naroon at nagdasal na sana'y walang masama na mangyari sa akin. Kumalamang sikmura ko nang mapatingin sa pagkaing nakapatong sa isang maliit na mesa na nasa aking harapan. Gawa ayon sa kahoy, kaya matibay. Pero hindi ko ginalaw ang pagkain dahil hindi naman akin iyon. At baka mamaya makita ako ng matandang babae, ay baka tuluyan na niya akong saktan. Tiningnan ko ang buong paligid ng sala. Walang ibang disenyo at kagamitan ang bahay ng matandang babae. Ang nakikita ko lamang ay ang mga iba't ibang klase ng patalim na nakasabit sa kanyang dingding. Hindi lang iyon, kundi marami pang mga ibang sandata na noon ko lamang dinasilayan. Napatingin ako muli sa matanda nang bumalik siya sa sala
May dala siyang pagkain at inilapag niya yun sa ibabaw ng mesa. Saka ako muling binalingan. Pinapaikot-ikot niya sa kanyang kamay ang patalim at pinagmamasdan ako. Sinabi niya sa akin na siya raw si Lola Inga at nakatira lamang daw siyang mag-isa sa kanyang bahay. Tinanong niya rin ako ng mga sandaling iyon kung bakit ako tumakas mula sa aking tahanan. Binubugbog po kasi ako ni tatay kapag nagagalit siya. Kahit wala naman po akong ginagawang masama. Saka po, ginagawa akong katulong ng aking nanay Daya na siyang pangalawang asawa ng tatay ko. Hindi ko na po makayanan, kaya po umalis na ako sa bahay kagabi. Kwento ko sa kanya. Tinanong naman niya kung ang mga pasakong natamo ay gawa ni tatay. At tumango naman ako sa kanya. Ang iba po ay mula sa pambubugbog po sa akin ng mga kaklase. Ang iba po, Lola, ay mula po sa pambubugbog po sa akin ng aking mga kaklase. Narinig kong huminga ng malalim si Lola Inga at inilapag ang isang baso ng tubig sa ibabaw ng mesa. Nakita ko ang galit sa kanyang mukha at nag-aapoy niyang paningin sa akin. Napalunok ako ng ilang beses dahil sa takot na baka gulpihin na lamang niya akong bigla. Subalit bigla siyang tumayo at tumalikod sa akin. Bago siya tuluyang nawala sa aking paningin, ay narinig ko pa ang kanyang sinabi sa akin. Nakainin ko raw ang hinanda niyang pagkain bago ako umalis. Sinunod ko naman ang kanyang sinabi. Isa pa, ay nagugutom na rin ako ng araw na iyon. Kaya hindi ko na rin sinayang ang kanyang pagkain na ibinigay sa akin. Kinain ko ang lahat nang mauubos ko. Pagkatapos kong makakain ay tumayo na ako. Pero natigilan ako at lumingon sa pinasukang pinto ni Lola Inga. Kahit hindi ko alam kung maririnig niya ako, ay sumigaw ako ng malakas. Nagpasalamat ako sa kanya bago ako tuluyang umalis. Lumabas na ako ng kanyang bahay habang hawak-hawak ang aking tiyan. Tumungo ako sa ilog para maligo at nanggamutin na rin ang mga pasako ng halaman. Subalit nagulat ako nang biglang sumulpot sa harapan ko si Lola Inga noon. May dala siyang damit na kasyang-kasya sa akin. Damit daw yun ng apo niya na pinatay ng aswang. Binibigay na raw niya iyon sa akin. Noong una ay hindi ko pa tinanggap ang ibinibigay niya. Pero sa huli, dahil na rin sa pagpupumilit niya, ay tinanggap ko na rin. Nagpasalamat naman ako noon sa kanya dahil may damit na rin akong pamalit sa damit ko mula pa kahapon. Habang kinukusod ko ang aking kasuotan sa ilog, ay biglang nagsalita si Lola Inga na nasa pangpang at nakaupo sa malaking bato. Tinanong niya ako kung may matutuluyan pa ba akong ibang bahay. Sinabi ko naman noon sa kanya na wala. Hindi ko naman inaasahan na yayayain niya akong tumuloy sa kanya. Sabi niya, hindi raw niya yun ginagawa dahil naaawa siya sa akin. Kung hindi ay gusto raw niya akong kupkupin upang tulungan akong palakasin. Ituturo niya sa akin na kailangan ko rin daw ipagtanggol ang sarili ko mula sa mga taong umaapi sa akin. Noong una ay nagtaka pa ako. Pero nung ipakita niya sa akin ang lugar kung saan siya nag-e-ensayo, ay napahanga ako. May isang sako na puno ng lupa si Lola Inga na pinag-e-ensayuhan niya ng suntok at sipa. Mayroon din siyang kahoy na siyang iniensayuhan niya ng kanyang siko at kamay.
Ang sabi niya, tuturuan daw niya ako makipaglaban. Upang may panama naman daw ako sa aking mga kalaban, kahit na bata pa ako. Ayaw niya raw sa mga taong may hina ang loob at maging ang katawan. Hindi ako makapaniwala na kahit isa siyang matandang babae, ay marami siyang alam tungkol sa mga ganoong bagay. Dahil dito, araw-araw akong pinapaensayo ni Lola Inga. Pinapaigib niya ako ng tubig at pinapaakit sa mataas na bundok. Dapat kong siguraduhin na walang bawas ang laman ng timba kapag nakababa ako pabalik sa kanyang bahay. Tinuruan niya rin ako kung paano gumamit ng patalim at ng latigo. Tinuruan din ako ni Lola Inga kung paano ang sumuntok at ang sumipa. Halos lahat ng estilo sa pakikipaglaban na itinuro niya sa akin. At itinatak ko iyon lahat sa aking isipan. Minsan noong isang araw, matapos ang pag-iensayo namin, ay nabanggit sa akin ni Lola Inga kung sino siya. Sinabi niya sa akin na isa raw siyang antingera at pumapatay ng mga masasamang nilalang gamit ang iba't ibang klase ng mutya. Noong una ay hindi ako naniniwala sa kanya. Pero nang ipakita niya sa akin ang mga mutya na kanyang suot, ay naniwala na ako. Ang iba pa ay nakabaon sa kanyang mga sandata at maging mga singsing na suot. Halos nasa 5 ang bilang noon. Kaya sabi niya, mahirap daw siyang kalabanin ng mga masasamang nilalang at mga aswang. Pero sinabi niya sa akin na marami raw magiging kapalit kapag may ganoong hawak na bagay. Kailangan daw maging responsable sa misyon na ibinigay at sa tungkulin. Kaya raw nag-iisa siya sa buhay. Dahil namatay ang mga mahal niya. Dahil pinatay ng mga kalaban niya. Kaya't ayaw daw niyang mangyari ang bagay na iyon sa akin. Kaya tinulungan niya ako na maging malakas at maging handa sa kung ano man ang darating na panganib sa akin. Gusto raw niya akong maging malakas para sa aking sarili at maging sa aking kapwa na kinakailangan ng tulong. Inaya din ako ni Lola Inga noon na sumama sa pista na kanyang pupuntahan sa kabilang bayan. May nabalitaan daw kasi siyang aswang na naninirahan doon at naghahanap na naman ng panibagong bibiktimahin. Kinakailangan daw niya itong pigilan bago pa muling may mabiktima ang masamang nilalang. Noong una ay nagdadalawang isip pa ako kung sasama ako sa kanya o hindi. Pero mas nanaig ang kagustuhan ko na tumulong sa iba. Ayaw ko na may mamatay na naman dahil sa mga aswang at masasamang nilalang. Kaya pumayag ako noon kay Lola Inga. Ang dala ko lamang noon ay isang mahabang patalim na itak at isang buntot ng pagi. Sinabi sa akin ni Lola Inga na mabisa ang buntot ng pagi na pamatay sa aswang. Noong naghahanda na kami, ay bigla niya akong tinawag at pinapunta sa kanyang silid. Nagtaka naman ako noon dahil sa halos isang buwan naming pagsasama ay hindi pa ako nakapasok sa kanyang silid. Nakahinto lang ako noon sa labas ng pintuan nang tawagin niya akong muli. Noong sinabi niya sa akin na pumasok na ako sa loob, ay sinunod ko ang kanyang sinabi. Sumalubong sa akin ng iba't ibang mga kagamitan sa pakikipaglaban. Napakaraming mga patalim ang nakasabit sa dingding. At may iba pang hindi ko na alam kung ano. Marami ding libro ang nakasalansan sa aparador na halatang luma na. Sinabi sa akin ni Lola Inga na binabasa niya ang mga yon sa tuwing wala siyang ginagawa. Naglalaman daw yun ng iba't ibang impormasyon tungkol sa mga mutya na nasa kanya at
iba pang nasa ibang mga tao. Ang iba din daw doon ay tungkol sa mga kwentong bayan na kapupulutan ng aral. Tumango naman ako noon bilang pag-unawa sa mga sinasabi ni Lola Inga. Pinaupo niya ako noon sa isang silya na nasa kanyang silid. Umupo naman ako habang pinapanood siyang buksan ng isang kahon kung saan naroon nakalagay ang kanyang 5 mutya. Nakabalot muli yun sa kulay puting tela at ipinakita sa akin. Kinuha niya ang isa doon na kulay dilaw. Ipinakita niya yun sa akin at sinabi niya na mutya yun ang kidlat. Ito ang pinakamakapangyarihang mutya na nakuha ko, Bekang. Pinakaiingatan ko ito sa lahat ng mga mutya na mayroon ako. Kaya ipapagkatiwala ko ito sa'yo. Naturuan na rin kita kung paano gamitin ang mga mutya. Kapag may oras, ay ipapabasa ko sa'yo ang mga aklat na naglalaman tungkol sa iba't ibang klase ng mutya. Huwag kang mag-alala at ituturo ko rin sa'yo kung paano ang mga ito dasalan at palalakasin. Tumango ako sa sinabi ni Lola Inga, pero agad naman akong umiling nang iabot niya sa akin ang mutya ng kidlat. Hindi ko po matatanggap yun, Lola Inga. Baka po, hindi ko maprotektahan ang mutya na yan. Nagalit si Lola Inga nang marinig ang sinabi ko. Malakas niyang hinampas ang dingding ng kanyang silid at tumingin sa akin. Alam kong pinipigilan niya ang sarili ng sigawan ako ng mga sandaling iyon. At alam ko na ayaw niya sa mahina at duwag. Paano mo malalaman? Kung hanggang saan ang kakayahan mo, Bekang? Kung hindi mo susubukan? Oras na ibigay ko na ang mutya, huwag mo nang tatanggihan. Tanggapin mo ito ng buong puso. Walang mangyayaring masama sa'yo kung susundin mo ang kagustuhan ng mutya. Sabi sa akin ni Lola. Huminga ako ng malalim noon habang iniisip ang sinasabi niya sa akin. Pumikit ako ng mariin at saka ako tumango. Naisip ko na tama nga si Lola Inga. Hindi ko malalaman ang kakayahan ko kung magpapalamon lamang ako sa kaduwagan at kahinaan ko. Oras na rin ipagtanggol ko ang mga nasasaktan at naaapi. Noong nahawakan ko ang mutya ng kidlat at isinuit ito sa aking leeg, ay may kakaibang lakas ang dumaloy sa aking katawan. Noong nahawakan ko ang mutya ng kidlat at isuot ito sa aking leeg, ay may kakaibang lakas ang dumaloy sa aking katawan. Dinasalan muna ito ni Lola Inga noon habang suot ko ang kwintas. Sabi niya, ritual daw iyon para ipasa sa akin ang mutya ng kidlat. Bukod doon, ay upang makilala ako ng mutya na ako na ang bagong nagmamay-ari sa kanya. Pumakit ako ng mariin at dinama ko ang kakaibang lakas na bumangon sa kaibuturan ng puso ko at isipan. Para bang dumadaloy ang lakas sa aking buong mga ugat. Lahat ng mga naramdaman ko ay aking tinanggap ng buong puso. Nung iminulat ko ang aking mga mata, ay isang ngiti ni Lola Inga ang sumalubong sa akin. Tinanong niya ako kung naramdaman ko daw ba ang enerhiyang kakaiba. Apo, Lola, naramdaman ko po habang dumadasal kayo. Mabuti. Iisa lang ang ibig sabihin niyan. Tinanggap ka na ng mutya bilang bago niyang tagapagmana. Kaya pakaingatan mo ang mutya ng kidlat. Siya ang puprotekta sa'yo laban sa mga kasamaan at mga aksidente. Malalaman mo pa ang kakayahan niya kapag nakilala mo na siya ng lubusan. Nang hapong iyon, niyaya na ako ni Lola Inga na tumungo sa kabilang bayan kung saan namin pupuntahan ang aswang na siyang aming sasalakayin. Halos 1 oras ang naging biyahe namin papunta sa bayan ng Lipa bago kami nakarating sa piyastahan na sinasabi ni Lola. Sumabay kami sa mga taong naglalakad
at nakikipiesta sa mga bahay-bahay. Kitang-kita namin ang mga taong nagkakasiyahan at isa-isa namin silang pinapakiramdaman kung may kakaiba sa kanila. Ang turo sa akin ni Lola Inga, kapag daw uminit ang mutya ko, ang ibig sabihin ay may kalaban o masamang espiritu na malapit sa amin. At iyon daw ang aswang na sinasabi niya. Nakisalamuha lamang kami sa mga tao na naroon, pero hindi kami kumain ni Lola. Isa sa turo niya sa akin, kahit ano raw ang ibigay ng mga taga roon, ay hindi ko raw tatanggapin o kakainin. Dahil hindi daw namin sila kilala. Hindi daw namin alam kung ligtas bang kainin ng mga pagkain na iyon. Sinunod ko naman ang kanyang mga sinabi. May baon naman kaming pagkain ni Lola. Kaya naman hindi ako nagutuman noon. Noong sumapit ang 6:00 ng gabi, kasalukuyan kami nakaupo ni Lola sa balkonahin ng isang bahay kung saan ay napakaraming tao. Hindi naman kami pinapansin ng mga taga roon dahil abala ang mga ito sa pagkain at pakikipagkwentuhan. Kinalabit ako ni Lola Inga at saka ako napatingin sa bakuran. Itinuro niya sa akin ng isang babae na palingalinga sa paligid at may kasama itong lalaki na may kakaibang ngisi sa mga labi. Naramdaman ko ang pag-init ng aking mutsyang suot-suot. Napatingin ako kay Lola noon at saka tumango sa kanya. Tumayo na kami ni Lola noon at nakihalo sa mga taong sumasayaw at nag-uusap. Pero hindi namin inaalis ang paningin sa dalawang magkasama na bagong dating. Habang papalapit kami ng papalapit sa dalawa, ay mas lalo lamang umiinit ang mutya. Sinundan namin ang dalawa na sa tingin namin ni Lola ay mag-asawang aswang. Tumungo ang dalawa sa likuran ng bahay at lumingalinga pa ang mga ito sa paligid para masiguro kung walang makakakita sa kanila. Pero mabilis si Lola na lumabas sa aming pinagkukublihan at tinangay niya ang dalawang mag-asawa papunta sa kagubatan. Nagulat ako sa lakas ni Lola. Dahil nga kahit isa siyang babae at may katandaan na, ay nakaya niya ang dalawang hilahin at mabilis pa siyang tumakbo. Noon ko lang napagtanto na dahil yun sa mga mutya na hawak niya. Ako naman ay nagulat na lang nang mabilis akong tumakbo at sumibad na parang isang kidlat. Naunahan ko pa nga si Lola Inga sa pagtakbo at kinuha ko sa kanya ang dalawang aswang. Pagkarating sa pusod ng kagubatan, ay agad kong itinali ang dalawa sa isang puno ng balete. Unti-unting nagpalit ng anyo ang dalawa. Humaba ang kanilang mga kuko at ang kanilang mga dila. Nanlilisik ang kanilang mapupulang mga mata. Tinubuan sila ng sungay sa ibabaw ng kanilang noo at wari bang naligo sila ng mantika. Dahil sa kintab ng kanilang katawan, malakas nilang sinira ang tali na nakagapos sa kanila sa puno. Hinarap nila kami ni Lola, nagalit na galit. Hinanda ko ang aking sarili sa kanilang paglusob. Sumalakay sa akin ang lalaki at ang babae naman ay kay Lola Inga. Mabilis kong nasangga ang atake ng aswang na lalaki nang napulot kong sanga ng kahoy. Hinugot ko ng mabilis ang itak na nasa aking likuran at hinarap ang aswang. Sumigaw ito ng malakas at ipinakita sa akin ang mahaba niyang mga kuko. Ngumisi siya at mabilis akong inatake. Umiwas naman ako, kagaya ng itinuro sa akin ni Lola. Inis na inis ito nang hindi niya ako matamaan ng maayos.
rinig ko ang hingal niya na nagpapahiwatig sa akin na pagod na siya sa pagsubok na atakihin ako. Pinaikutan ko siya ng mabilis at hinugot ko ang latigo sa aking bewang. Hinampas-hampas ko yun sa ere para takutin siya, pero mas lalo lamang siyang naging agresibo. Tinawanan niya pa ako dahil isa lamang daw akong bata at walang kaalam-alam sa pakikipaglaban. Pero natigilan siya nang maabot ko ang kanyang braso sa paghampas ko ng buntot ng pagi. Napasigaw siya sa gulat at sakit na naramdaman mula sa kanyang natamong sugat. Tumingin ako kay Lola Inga at patuloy pa rin siya sa pakikipagpuno sa aswang na babae. Puno na ng sugat ang aswang na babae, pero lumalaban pa rin ito. Naramdaman ko na sinaksak ako ng matutulis na kuko ng aswang na lalaki sa aking tiyan. Pero hindi man lamang ako natabla ng kanyang mga kuko. Hinawakan ko ang kamay niya, kahit hindi ko naman yun mahawakan ng buo dahil malaki yon at maliit lang ang aking mga kamay. Tiningnan ko ang aswang sa kanyang mga mata at bigla na lamang siyang nakuryente. Hindi ko siya binitawan hanggang sa hindi siya nauubusan ng dugo at mamatay. Noong nawala na ng buhay ang lalaking aswang, ay saka ko lamang siya binitawan. Tumungo naman ako kay Lola at tinulungan siyang paslangin ang babaeng aswang. Tinaga ito ni Lola Inga sa kanyang leeg at nawalan na ito ng hininga. Nangisay pa ang aswang hanggang sa tumigil ito na dilat ang mga mata. Pagkatapos namin sa pagpaslang ni Lola, ay niyaya na niya akong umuwi sa aming baryo dahil yun lang daw ang pinunta namin doon. Kinabukasan ay pumasok ako sa eskwelahan. Nagulat pa noon si Ma'am Salazar nang makita akong maagang pumasok. Nanlaki din ang mga mata ng aking kaklase. Nakangiti akong umupo sa aking silya at buo na ang loob ko na hinarap si Elias. Sinipa nila ang aking upuan pero hindi ako nagpatinag sa kanila. Tiningnan ko si Elias sa kanyang mga mata na walang takot. Umiwas siya ng tingin sa akin na puno ng katanungan ang mga mata. Noong uwian ay dumaan ako sa likod ng paaralan. Nakita ko na agad na nakaabang doon si Elias at ang kanyang mga kasama. Ngumiti agad siya sa akin at tumawa, pati na din ang mga kasama niya. Uy, andito na ulit ang bansot ah. Ilang araw kang hindi pumasok. Anong pinagyayabang mo kanina ha? Akala mo ba ay natatakot na kami sa'yo? Dahil sa ilang araw kang nawala? Puno ng galit niyang sambit, sabay tulak sa akin. Pero natigil si Elias nang hindi niya man lang ako matulak-tulak. Hindi niya man lamang ako mapaalis sa aking kinatatayuan. Mabilis ko silang nilampasan at iniwan. Pero hindi pa ako nakakalayo nang marinig ko na may papalapit na isang bagay sa akin. Mabilis akong lumingon at sinalo iyon. Kita ko ang panlalaki ng mga mata ni Elias at ng mga kaibigan niya. Hawak-hawak ko ang sapatos niya na mukhang inihagis niya sa akin. Ngumiti ako sa kanila at itinapon yon sa may basurahan. Rinig ko ang galit na ines na sigaw ni Elias. Mabilis siyang tumakbo sa aking kinaroroonan at itinulak ako. Pero hindi niya ako natamaan nang mabilis akong umiwas. Sunod-sunod ang suntok at sipa na pinakawalan ni Elias, pero lahat ng mga atake niya ay naiwasan ko. Umiyak na si Elias dahil sa ines na hindi niya ako matamaan. Isusumbong kita sa mga magulang ko, bansot. Pagkatapos niyong isigaw sa akin, ay mabilis na siyang tumakbo, pabalik sa kanyang mga kaibigan.
Babae ako at lalaki si Elias. Hindi ko maintindihan kung bakit siya galit na galit sa akin at palagi niya akong pinag-iinitan. Umiling na lamang ako habang nakasunod ang tingin ko sa kanilang apat. Noong mawala na sila sa paningin ko, ay lumisa na rin ako at tumungo sa daan papalabas ng paaralan. Nasa malubak na kalsada na ako naglalakad nang marinig ko ang pamilyar na boses sa unahan. Nanlaki ang mga mata ko nang makita sa hindi kalayuan si tatay. Kasama niya si Nanay Dalia na nakatingin din sa aking direksyon. Tumalikod ako sa kanila pero muli akong tinawag ni tatay. Gusto ko na ring umalis ng mga sandaling iyon at ayaw ko nang bumalik pang muli sa kanila. Masaya na ako kasama si Lola Inga at sa kanya ko lamang naramdaman ang pagmamahal na hindi ibinigay sa akin ng aking ama. Pero may kung ano noon sa puso ko na nasasabik na masilayan si tatay. Hinarap ko sila at hinintay na makalapit sa akin. Hindi na rin ako natatakot sa mga sandaling iyon dahil alam ko na pinoprotektahan ako ng aking mutya. Hinawakan ako ng mahigpit ni tatay sa aking kamay. Habang nanlilisik ang mga mata niya, huminto naman si Nanay Dalia sa kanyang likuran at nakakunot ang noo na nakatingin sa akin. Pinagmamasdan ko siya at hindi na siya tulad ng dati. Madungis na silang dalawa ni tatay at mabaho. May dala rin silang dalawang sako at may lamang mga bote at ang ibang mga sirang gamit na pwede pang magamit. Galit na galit si tatay at tinanong niya ako kung saan ako galing at saan ako nagpunta ng halos 1 buwan. Hindi ko siya sinagot at binawi ko ang aking kamay mula sa kanya. Mabilis naman akong nabitiwan ni tatay. Tiningnan ko silang dalawa sa kanilang mga mata ng mga sandaling iyon at bumuntong hininga. Pasensya na po tatay at Nanay Dalia. Kung umalis po ako nang walang paalam sa inyo, pero kung hindi ko po yun ginawa, baka po namatay na ako sa bugbog ninyo at hindi na makayanan ng aking katawan. Kaya pasensya na kung kinakailangan ko pong umalis at iwan kayo. Hinawakan ako ni tatay sa aking braso, pero agad niya akong nabitiwan nang may maramdaman siyang kakaiba sa kanyang kamay. Nagtatanong ang mga mata niyang tumingin sa akin. Kitang-kita ko ang gulat doon bago lumingon kay Nanay Dalia. Pinilit nila akong dalawa na bumalik ng bahay dahil nahihirapan na raw sila sa buhay. Simula raw noong umalis ako ay nawalan ng trabaho si tatay, kaya wala na siyang kinikita. Si Nanay Dalia naman daw ay wala nang ibang ginawa kundi ang maghanap ng basura para ibenta nila ni tatay sa bayan. Baka raw sakali na kapag bumalik ako ay baka raw swertehin ulit sila. Pero agad akong umiling bilang sagot sa kanilang dalawa. Pasensya na po, pero hindi na po ako babalik sa bahay natin. Maraming salamat po sa lahat ng ginawa ninyo. Siguro po, ay nabayaran ko na naman po ang lahat ng mga kinakain ko at pagpapatuloy ninyo sa inyong bahay sa pagsisilbi ko po sa inyo. Wala nang nagawa pa si tatay noon at pati na rin ang Nanay Dalia. Nang lampasan ko sila at tumuloy na ako sa paglalakad. Noong malayo-layo na ang aking nilakad, ay nilungon ko sila at waring pinupunit ang puso ko nang makita silang dalawa na nagkakalkal ng basura. Subalit hindi ko na makayanan ang bumalik pa sa kanila kung sakali man. Ayaw ko na muling maranasan ang pangyayari na pilit ko ng tinatakasan. Pagdating ko sa bahay ni Lola Inga, ay agad akong nagmano sa kanya. Tumulong na rin ako sa pagluluto niya ng hapunan at gawaing bahay. Tuwang-tuwa si Lola Inga dahil masipag daw ako
at isang responsableng bata. Nabanggit ko rin sa kanya noon na nakasalubong ko si tatay at si Nanay Dahlia. Sinabi ko sa kanya ang lahat na naging pag-uusap ko at ng aking ama at sa aking ikalawang ina na si Nanay Dahlia. Wala namang masama. Kung gusto mo pang bumalik sa kanila, Bekaang, siguraduhin mo lang na hindi ka na nila ulit sasaktan. Dahil hindi na yun pagsisisi. Pangangailangan na yon, Bekaang. Kinakailangan ka lang nila sa buhay para may katuwang sa kanilang mga gawain. Agad akong umiling kay Lola. Hindi na po ako babalik sa kanila, Lola. Napatawad ko na sila at yun ang mahalaga ngayon. Sagot ko naman sa matanda. Ngumiti sa akin si Lola. Sa kanya ako hinima sa aking ulo. Nang sumapit ang gabi, ay sabay kaming naghapunan na dalawa. Ginawa ko na rin ang mga takdang aralin ko noon. Kasalukuyan akong nagsusulat. Nang makarinig ako ng munting huni sa labas, naramdaman ko ang pag-iinit ng aking mutya na suot. Nakita ko si Lola na lumabas ng kanyang silid at pinuntahan ako sa sala. Sinabihan niya akong manatili sa loob at siya na raw ang haharap sa aswang na nasa labas ng kanyang bahay. Simula noong napatay namin na mag-asawang aswang, ay may palagi nang bumibisita sa aming mga aswang para patayin kami ni Lola Inga. Pero palagi din naman itong natataboy o napapatay ni Lola. Kaya panatag ang loob ko ng gabing iyon na matatalo muli ni Lola ang aswang. Ipinagpatuloy ko ang paggawa ng aking takdang aralin at ang pagbabasa ng libro. Ngunit napatigil ako nang marinig ko ang malakas na pagbagsak sa bubungan ng bahay namin ni Lola. Napatayo na ako noon at nakahanda ng lumabas. Pero natigilan ako nang maalala ko ang mahigpit na bilin sa akin ni Lola Inga na huwag akong lumabas at bahala na siya. Bumuntong hininga ako at muling bumalik sa pagkakaupo. Hindi ko naman siya pwedeng suwayin dahil paniguradong magagalit na naman siya sa akin kapag hindi ako susunod sa kanyang sinabi. Ilang sandali pa ang lumipas nang makarinig ako ng isang malakas na sigaw. Natabig ko ang baso na may lamang gatas sa aking tabi at nahulog yun sa sahig. Pagkabasag ng baso, ay bigla na lamang gumapang ang kakaibang kaba sa aking dibdib. Napatayo na ako noon at mabilis na tumungo sa pinto. Pero agad akong napaiwas nang bumagsak iyon at nakita ko si Lola Inga na puno ng sugat ang kanyang mga braso at paa. Lola? Agad ko siyang dinaluhan at mabilis na hinila. Napatingin ako sa labas ng bahay at nakita ko ang isang nilalang na nakatayo at nakatingin sa amin ni Lola. Hinawakan ako ni Lola sa aking kamay at umiling siya. May sinabi siyang bertud at mutya na hindi ko maintindihan dahil sa kakapusan ng kanyang hininga. Umiling ako at hindi napigilan ang pagpatak ng aking luha. Naaawa ako sa kanyang kalagayan ng mga sandaling iyon. Lola, dito ka lang ha. Akong bahala sa kanya. Huwag kang bibitaw. Huwag mo akong iiwan. Umiling si Lola Inga at sinubukan akong pigilan. Pero nagulat na lamang ako nang biglang tumakbo ang nilalang papunta sa aming kinaroroonan. Narinig ko bigla na kumulog sa kalangitan at bumuhos ang napakalakas na ulan. Sunod-sunod ang malakas na kidlat sa kalangitan at tila nakikisama ito sa galit sa may gawa noon kay Lola Inga. Hinila ko si Lola at pinaupo siya sa upuan. Sinubukan niya pa akong pigilan pero hindi ako nagpapigil. Mabilis akong tumungo sa pintuan at hinarap ang nilalang na aswang
May mutya itong suot sa leeg at isang kulay itim na bertud. Kaya pala nito natalo si Lola Inga dahil malakas siya. Ngumisi ito nang makita ako habang nakatingin sa akin. Pinagtawanan niya pa ako at sinabihan na hindi ko siya kayang patumbahin. Naroon daw siya para patayin si Lola Inga nang wala na raw makakapagpigil sa kanyang plano na maghasik ng lagim sa buong Misamis Oriental. Ngunit umiling ako at tiningnan siya sa kanyang mga mata. Hindi ako makakapayag sa bagay na yan. Hindi ko hayaan na patayin mo na lamang ng ganoon si lola ko. Ako ang makakalaban mo. Mabilis ko siyang sinugod at binigyan ko siya ng sipa sa kanyang tiyan. Hindi niya inaasahan ang lakas ko, kaya lumipad siya sa ere at bumagsak sa malayo. Kita ko ang pagkatama ng kanyang likuran sa lupa nang bumagsak siya doon. Lumabas ako ng bahay at agad na nabasa ng ulan. Habang naglalakad ako, ay siya namang pagbanggit ko ng Latin na dasal para mas lalong palakasin ang aking mutya. Matapos kong bigkasin ang dasal, ay biglang kumulog at tumama sa akin ng kidlat. Naramdaman ko na para akong nilaman ng sarili kong pagkatao at hinigop ng kidlat ang buo kong lakas at muli na naman yung binalik sa akin. Napasigaw ako sa sakit na aking naramdaman habang pinapakiramdaman ko ang pagdaloy ng bolta-boltaheng enerhiya ng kidlat sa buo kong katawan. Napatingin sa akin ng aswang. Nanlaki ang kanyang mga mata nang nakatingin sa akin. Nabasa ko kaagad ang takot sa kanyang mga mata habang pinagmamasdan ako. Pero hindi pa rin siya sumuko. Sa halip na tumakas siya, ay mas lalo lamang niya akong ininsulto. Muli siyang lumapit sa akin at nagpakawala siya ng sunod-sunod na suntok at maging ng sunod-sunod na sipa. Sinamahan pa niya ng kalmot gamit ang mahahaba niyang mga kuko. Pero kahit anong gawin niya, ay hindi ako natitinag. Nananatili lamang ako roong nakatayo habang hinahayaan siyang gawin ang gusto niya. Noong napagod siya, ay napatigil ang aswang at natatawa na nakatingin sa akin. Paulit-ulit pa siyang umiiling habang hindi makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Mabilis ko siyang hinawakan sa kanyang kamay at hinila at binalibag siya sa lupa. Sunod-sunod ko siyang pinagsisipa at pinagsusuntok. Rinig na rinig ko ang kanyang daing at reaksyon sa bawat suntok ko. Pero mabilis niyang hinawakan ang aking kamao at sinubukan niya akong pigilan. Umangat ng konti ang kanyang paa at sinipa niya ako sa aking tiyan. Dahilan para mabitiwan ko siya. Sunod-sunod niya akong sinuntok sa aking mukha. Pero hindi ko man lamang maramdaman ang suntok niya at hindi iyon tumatalab sa akin. Noong patayo na ako, ay mabilis siyang tumakbo papunta sa bahay namin ni Lola. Sinundan ko siya at hinila sa kanyang braso. Binalibag ko siya sa lupa at agad ko siyang sinakyan sa kanyang dibdib nang bumagsak siya. Malakas ko siyang paulit-ulit na sinuntok sa kanyang mukha. Sinubukan ko rin siyang sakalin at pinadaloy ang kakaibang enerhiya mula sa aking mga kamay papunta sa kanyang leeg. Pakiramdam ko ay may naglalabas ng kidlat sa aking kamay na humihigop sa hininga niya. Mas lalo kong hinigpitan ang pagkakasakal ko sa kanya ng mga sandaling iyon. Hindi ko siya binitiwan kahit na sinipa niya ako ng ilang ulat sa aking tagiliran. Mabilis kong kinuha ang kanyang 2 kwintas na siyang mutya ng balaw at bertud ng aswang. Inapakan ko iyon, saka dinurog. Matapos iyon, ay binalingan ko ang aswang na unti-unting gumagapang papalayo.
Inapakan ko siya at mabilis na itinarak sa kanya ang sanga ng kahoy na naroroon. Pinanood ko siyang manginig habang unti-unting nawawala ng hininga. Tumakbo ako papasok ng bahay namin ni Lola at kita ko siyang nakaupo sa upuan na wala ng hininga. Sinubukan kong tapikin ang kanyang pisngi habang tinatawag ang kanyang pangalan. Subalit hindi na siya sumasagot o gumagalaw man lamang. Lola, huwag mo po akong iwan. Lola, kailangan pa po kita. Lola Inga. Subalit kahit anong gawin ko, ay wala na siyang buhay. Pinakinggan ko ang kanyang dibdib, pero hindi na yung tumitibok. Subalit kahit anong gawin ko, ay wala na siyang buhay. Pinakinggan ko ang kanyang dibdib, pero hindi na yung tumitibok, at wala na ring hangin ang lumalabas sa kanyang ilong. Sumigaw ako ng pagkalakas-lakas dahil sa lungkot at galit doon sa aswang. Napatay ko na naman siya, pero hindi ko man lamang magawang iligtas si Lola Inga. Wala akong nagawa noon, kundi ang umiyak na lamang, buong gabi. Hanggang sa tumila ang malakas na ulan at nawala na ang kulog sa kalangitan. Nagising na lamang ako nang marinig ang tilaok ng manok mula sa aming bakuran. Napabangon ako sa aking kinahihigaan nang maalala ang nangyari kagabi. Umaasa ako noon, nagising na si Lola at nagliligpit na ng aking agahan para tumungo sa eskwelahan. Pero ganoon na lamang ang pagsigaw ko nang makita siyang nakaupo pa rin sa silya at wala ng buhay. Paulit-ulit akong sumigaw at pilit siyang ginigising, pero hindi na siya nagising pa. Pakiramdam ko sa mga sandaling iyon, pinagbagsakan ako ng langit at lupa. Unti-unting pinupunit ang puso ko. Habang nakatingin kay Lola Inga na nakapikit at wari bang payapa na natutulog. Lola, salamat. Babaunin ko ang mga aral na tinuro mo sa akin hanggang sa paglaki ko po. Pangako po yan, Lola. Maraming salamat po sa lahat ng ginawa niyo sa akin. Maraming salamat din po sa pagmamahal. Sa inyo ko lang po naramdaman ng tunay na pagmamahal, Lola. Tatanawin ko po yung lahat bilang malaking utang na loob po sa inyo. Hinawakan ko ang kamay ni Lola Inga at saka hinalikan iyon. Nang umagang iyon, dinasalan ko ang bangkay ni Lola dahil wala na ring pamilya si Lola. Bukod sa akin, ay nagbungkal ako sa lupa para gawin ang kanyang libingan. Wala rin akong pera para pambili ng kanyang kabaong at panggastos para sa kanyang lamay. Kaya dinasalan ko na lamang ang bangkay ni Lola Inga bago ko ito inihulog sa malalim na hukay. Humigpit ang pagkakahawa ko sa aking pinitas na bulaklak. At inihulog ko yun sa loob ng hukay ni Lola Inga, maging ang kanyang mga mutya na natira at paboritong libro. Nabasa ko na rin ang lahat ng iyon, kaya hindi ko na rin kailangan. Huminga ako ng malalim at pinahid ang luha sa aking pisngi. Hindi ko na rin matitigan pa ang hukay ni Lola Inga, kaya inihulog ko na roon ang lupa. Matapos ay nagdasal ako ng taimtim para sa kanya. Sa mga sandaling yon, hindi pa rin mawala sa aking isipan ang mga alaala na kasama ko siya. Napangiti ako ng mapait habang tinitingnan ang ibabaw na ng lupa kung saan ay nasa ilalim na noon si Lola. Umakyat ako sa itaas ng bahay at inayos ko ang pinto na siyang nasira kagabi. Sinubukan ko ang aking makakaya. Kahit sobrang napakabigat pa rin ang aking dibdib, paminsan-minsan ay tumitingala ako para hindi bumuhos ang luha na nagbabadya.
Lola, bakit naman po ang daya mo? Bakit mo ako iniwan na mag-isa? Sabi mo, hindi ka mawawala. Pero bakit? Bulong ko sa kawalan habang pinupukpok ang pako sa dingding kung saan ko ikakabit ang pinto. Nung maayos ko na, ay nagpahinga na rin ako at walang tigil sa kakaiyak. Makalipas ang ilang araw, naging maayos na rin ang aking pakiramdam. Hindi na rin ako ganoon masyadong malungkot. Papasok na sana ako noon ng paaralan nang maabutan ko ang 2 lasing na lalaki na pinagtutulungan ng isang babae. Sa tingin ko pa lang noon ay binabastos nila ito. Tumungo ako sa kanilang kinaroroonan at agad na humarang sa harap ng babae. Nagulat pa ang 2 lalaki na lasing dahil sa pagdating ko. Pero makalipas ang ilang sandali, noong napagtanto na isang bata lamang ako, ay pinagtawanan nila ako. Sinabihan pa ako ng isa na wag daw akong makialam sa kanilang ginagawa dahil wala raw akong alam doon. Sinabi ko naman sa kanila na tigilan na nila ang pambabasto sa ale. Hindi sila pumayag at hinila nila akong 2 at mabilis na itinulak sa malubak na daan. Tumayo ako at hinila ang isang lalaki sa kanyang kamay. Sinigawan ko ang ali na tumakbo na. Mukhang nagdadalawang isip pa siya kung tutulungan pa ba niya ako o kung kaya ko nang labanan ang 2. Noong sinabi ko sa kanya na kaya ko, ay mabilis na siyang tumakbo papalayo sa amin. Hahabulin pa sana ng isang lalaki ang ali nang patirin ko ang kanyang paa. Sunod-sunod ko silang sinipa hanggang sa tuluyan na silang sumuko sa akin. Tumigil naman ako sa pagsipa sa kanila at sinabihan sila na wag na ulit nilang gagawin ng ganoong bagay. Nangako naman silang 2 sa akin kaya pinakawalan ko na sila. Nakita ko naman na humingi sila ng tawad doon sa ali. Noong matapos na ang lahat, ay nagpatuloy na ako sa paglalakad hanggang sa makaabot na ako sa eskwelahan. Subalit napatigil ako nang makita ko si Elias na may inaaway na naman siyang ibang bata. Noong makita nila akong 4, ay agad silang natigilan at napatingin sa akin. Tinulungan ko ang isang batang babae na mukhang kasing edad lang din namin. Humarap ako kay Elias at kinausap siya. Elias, huwag mo nang awayan ng bata rito at mga kaklase natin. Kung gusto mo ng away, maging patas ka naman. Hindi yun na nga away ka lang ng kaya mong awayin. Umatras si Elias at ang kanyang mga kaibigan. Pero hindi ko na sila pinayagan munang umalis hanggang hindi sila nakakahingi ng tawad sa kanilang inaway. Natatakot na lumakad si Elias papunta sa harapan ng kanilang inaway at humingi siya rito ng tawad. Ginawa naman yun ni Elias at ng mga kaibigan niya. Noong matapos ay tiningnan pa ako ni Elias bago siya lumisan. Pagdating ng hapon, nang uwian na, ay naisipan kong puntahan si Tatay at Nanay Dalia para makita ko kung ano na ang kalagayan nila. Noong malapit na ako sa amin, ay natanaw ko si Tatay na napaupo sa lupa nang itulak siya ni Nanay Dalia. Kita ko ang pagyakap ni Tatay sa binti ng kanyang asawa. Pero tinulak siyang muli ni Nanay Dalia. Napansin ko na may 3 lalaki ang nakatayo sa tabi ni Nanay. Sa hinuha ko ng mga sandaling iyon, mukhang iiwan na ni Nanay si Tatay. Narinig ko pa na nakiusap si Tatay kay Nanay Dalia na huwag siyang iwan nito. Pero nananatiling bingi ang ginang kay Tatay. Tumawa si Nanay Dalia, saka itinulak si Tatay at sinipa.
Bumaling siya sa 3 lalaki na kasama at tumango sa mga ito. Pagkatapos noon, ay pinagtulungan ng 3 na bugbugin si tatay. Mabilis kong hinubad ang bag na aking dala at tumungo sa kanilang kinaroroonan. Nagulat pa sila Nanay Dahlia at ang mga kasamahan niyang lalaki sa pagdating ko. Maraming mga alahas na suot ang 3 lalaki na siyang nagsusumigaw na mayayaman ang mga ito. Binalingan ko si tatay at tinulungan siyang makaupo ng maayos sa lupa. Napatingin siya sa akin at hinawakan ako sa braso. Tila sinasabi niya na ayaw ko nang makisali sa away nila at umalis na ako roon. Pero agad akong umiling at ngumiti sa kanya. Naramdaman ko ang paghampas ng matigas na bagay sa aking likuran. Pagtingin ko kay Nanay Dahlia ay may hawak siyang 2 pordos na kahoy. Nanginginig ang kamay niya nang tingnan ko siya ng masama. Hinawakan ko ang 2 pordos at hinila ko iyon mula sa kanya. Galit na sumugod ang 3 lalaki sa akin. Pero kaagad ko silang pinaghampas. Lumipad sila sa ere at bumagsak sa lupa. Ang isa ay sumabit sa puno ng duhat na nasa aming bakuran. Nanlaki ang kanilang mga mata habang nakatitig sa akin. Pero hindi yun ang dahilan para umalis na sila. Sumugod pa silang muli sa akin at pinatikim ko silang muli ng hampas ng 2 pordos. Tiningnan ko si Nanay Dahlia at unti-unti ko siyang nilapitan. Umatras siya at mabilis na tumakbo papalayo sa amin ni tatay. Sumunod naman ang 3 lalaki sa kanya na paika-ika dahil sa natamo nilang pasa. Bumaling naman ako kay tatay at mababaka sa kanyang mukha ang gulat at pasasalamat. Tumungo ako sa kanya at kaagad siyang ginawaran ng isang mainit na yakap. Paulit-ulit siyang humingi sa akin noon ng tawad habang humahagulhol sa iyak. Hindi ko na rin napigilan ang aking sarili at inilabas ko ang mga hinanakit ko kay tatay. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, mas nanaig pa rin ang pagmamahal ko sa kanya. Tinulungan ko si tatay na makaakyat sa loob ng aming bahay. Ginamot ko rin ang mga sugat niyang natamo mula sa pangbubugbog sa kanya ng mga kalalakihan kanina. Sabi pa niya, ay asawa pala yun ni Nanay Dahlia na matagal na siyang hinahanap. Nagulat na lang daw si tatay nang biglang sumugod ang mga ito sa kanya at pinagsusuntok siya. Sising-sisi si tatay ng mga sandaling iyon sa mga ginawa niya sa akin. At mas pinahalagahan pa raw niya si Nanay Dahlia kaysa sa akin na sariling anak at dugo niya. Simula noon, ay tumira kami ni tatay sa bahay na iniwan ni Lola Inga. Ayaw niyang balikan kami ng asawang tunay ni Nanay Dahlia. Humanap din ng permanenteng trabaho noon si tatay sa isang konstruksyon. Dahil doon ay napaaral niya ako ng mabuti. Ako naman ay nagpatuloy sa pagtatanggol sa mga naaapi at sa mga walang kakayahan na lumaban sa pang-aapi sa kanila ng kanilang kapwa at pinipigilan ang mga masasamang nilalang na nagkakalat sa aming bayan. Nalaman din ni tatay ang tungkol sa aking mutya at pinag-iingat niya ako palagi sa kung ano man ang aking gagawin. Basta raw siguraduhin ko na ligtas ako at hindi mapapahamak. Pauwi na ako noon ng eskwelahan. Nang matigilan ako, natanaw ko ang 3 lalaki at may mga ilan pang nasa bilang 10 ang nakaharang sa malubak na daanan ko. Pamilyar sa akin ang 3 lalaki. Iyon ang mga nambugbog kay tatay. Na ang isa roon
ay asawa ni Aling Dahlia. Humigpit ang pagkakahawa ko sa aking bag at tumingin sa buong paligid. Maraming tao roon at hindi pwede na doon ko sila labanan. Mabilis akong tumakbo sa isang gubat at doon sila dinala. Hinintay ko sila noong makarating. Agad silang sumugod sa akin at pinaghahampas ako ng mga dala nilang bakal. Pero mabilis akong umiwas sa mga atake nila. Kinuha ko ang bakal na kanilang hawak at pinaghahampas ko yun sa kanila. Sunod-sunod silang nagbagsakan sa lupa at sabay-sabay na dumaing. Ang lalaki na lamang na isa na sa tingin ko na asawa ni Aling Dahlia ang natira. May hawak siyang barel at pinutok niya yun sa aking direksyon. Subalit hindi na ako nakaiwas at natamaan ako ng bala. Pero laking gulat nila nang hindi man lamang ako nasugatan at hindi man lang tumago sa akin ang bala na tumama sa akin. Ngumiti ako at agad na tinakbo ang direksyon naming dalawa. Mabilis kong hinampas ang lalaki sa kanyang paa ng bakal. Dahilan para mapaluhod siya sa lupa. Kumuha ako ng panali at itinali ko silang lahat sa puno ng mangga. Sigaw sila ng sigaw. Napakawalan ko noong paalis na ako. Pero tumawa lang ako at kumaway sa kanila. Pagkarating ko sa bahay, ay naabutan ko si tatay na nagluluto ng merienda. Sinabi ko sa kanya ang nangyari. Napatawa na lang din si tatay at pinakain niya ako ng paborito kong lugaw na gawa niya. Masaya namin yung pinagsaluhan na dalawa. Dahil sa pagkakaroon ko ng mutya ng kidlat, ay naging magaan ang aking buhay kasama si tatay. Kaya malaki ang pasasalamat ko kay Lola Inga dahil kung hindi ko siya nakilala, siguro hanggang sa pagkakataon na ito, mahina pa rin ako at walang lakas na lumaban. Kahit nakailan, ay hindi ko siya makakalimutan. Siya ang rason kung bakit ako nasa mabuting kalagayan ngayon kasama ang aking tatay. Hanggang sa pagtanda ko, ay ipinagpatuloy ko pa rin ang paggawa ng kabutihan sa aking kapwa. Dahil hindi naman yun humihinto at nakaugalian ko na rin dahil sa mutya ng kidlat na hawak ko. Minsan, kinakailangan din nating maging malakas para hindi na lamang tayo mananatiling mahina at apak-apakan ng iba at para din makaahon sa buhay at yakapin ang ating sarili.